Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay September 19, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Luke chapter 8 verse 1 to 3. Nung panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang tinutustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Very ironic, ano po? Kahapon, medyo may kahabaan yung gospel natin, pero ngayon, 2 verses lang. No? Yung gospel po natin ngayon mula kay St. Luke chapter 8 verse 1 to 3, ikinukwento kung paanong si Jesus ay naglakbay mula sa isang bayan papunta sa iba. Kung paano niyang ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. At kumbaga itong verse na to, ipinakilala sa atin sino yung mga kasama niya. Nandun yung 12 alagad, pero narinig natin ngayon, hindi lang yung 12 alagad ang laging kasama ni Jesus. Naroon din ang mga babae na kanyang pinagaling sa karamdaman at pinalaya mula sa masasamang espiritu. Yung iba rito, nilagyan ng pangalan kagaya ni Maria Magdalena, si Juana na asawa ni Kusa at si Susana. Kahit mga ibang mga babae, naglilingkod at tumutulong gamit ang kanilang mga mumunting na kayanan. Mapapansin natin dito na sa gospel, hindi lang lalaki o ang mga apostol ang katuwang ni Jesus sa misyon. Malinaw na ang mga kababaihan ay may malaking papel sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa kanilang kabutihan at pagsuporta, sila yung tumutustos para lumago pa ang misyon ni Kristo. Kung iugnay natin ito sa ating panahon ngayon, parang ganyan din yung ating simbahan. Yung simbahan natin na nagsisilbing isang komunidad. Pinapaalala sa atin na hindi lang si father o si sister, hindi lang si pastor ang gumagalaw para sa misyon. Nandyan din ang mga nanay na kahit abala sa trabaho, naglalaan pa rin ng oras sa simbahan. Nandyan yung mga simpleng volunteers na tahimik lang pero nagsisindi ng kandila, naglilinis ng mga kapilya, o nag-aabot ng tulong sa kapwa. Madalas, hindi sila nakikita sa front. Pero dahil sa kanila, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng simbahan ng mga churches natin upang maabot ng mabuting balita ang marami. Nakakatuwa nga kung itong mga ito, simpleng tao lang, they made themselves available for their church. Ikaw, marami sa atin, professional. Meron ka ba man lang naisip na pamamaraan or naisip mo ba man lang na mag-volunteer kaya ako? Hindi naman kailangan ng mahabang panahon. Just be a volunteer. Hindi lang yung basta nag-abot, tagabigay. I know maraming oras ang kinakain pero ang challenge, tara, tayo din. Tayo din ay maging bahagi para sa pangangaral ng mabuting balita. So, paano natin ito mai-apply? Ito, lagi ko naman sinasabi, simpleng-simple. Yung simpleng pag-share mo ng gospel na ito, ng audio gospel na ito sa ating mga kapamilya, kaibigan, sa ka-GC natin, yun, sa pamamagitan nun, you are part of the evangelizing team. O kaya ay kung minsan,
nako, pagka meron tayong mga activities, meron tayong retreats and recollections, attend ka para mas lalo tayong lumalim. No? Kaya, napakaganda ng gospel natin ngayon. Kahit ang simpleng taong may kayang gawin sa komunidad, sa simbahan. At sana, one day, magkita tayo na nandun ka, mag-volunteer. Kung ikaw ay doktor, mag-set up tayo ng medical mission. Kung ikaw ay lawyer, mag-set up tayo ng pre-legal assistance, di ba? Parang pre-legal advice paminsan-minsan. Kung ikaw ay teacher, tingnan natin kung paano pa ba natin mai-improve yung mga scholars natin. Napakaraming pamamaraan, no? Kaya kung kayo nandito lang sa area, wala kayong maisip na pamamaraan, message nyo ako. Okay? So muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Laging nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.